The lawyer of the Discayas held a press conference earlier this afternoon, and for the details we have News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, okay, ano na pag-usapan sa presscon? At hindi kasi naririnig kanina yung mga tanong, ano? Yung mga sagot lang. Take it away, Mon. Hi Lord, hi Denise. Actually, ilan sa mga kinlarify dito sa ginawang press conference is yung planong lookout bulletin sa mag-asawang Curly and Sara Discaya. According to their spokesperson, Attorney Cornelio Samaniego III, okay lang daw sa kanila. Kung sakali matuloy man itong lookout bulletin na ito against the two Discayas, dahil wala naman doon silang planong magtago, magbiyahe at talagang lumayo-layo sa bansa. Handa raw silang harapin itong mga issue na kinakaharap ng mag-asawa. Pangalawa, kinlarify din nila na wala raw silang sinalihan sa anumang mga kumpanyang hawak ng mga Discaya na mga ghost project at wala rin daw yung mga mga insertions ng mga project na kabase raw lahat ng kanilang mga proyekto sa NEM. At kanina, kinlarify din ng abogado ng pamilya Discaya na yun nga, kompleto na yung 12 luxury cars na nasa search warrant ng Bureau of Customs. Hindi raw nila ito planong itago at wala rin daw nawawala ng mga luxury cars. Kaya raw sila very diligent na ipakita itong 12 mga luxury cars ay dahil naniniwala sila na in good faith or good faith buyers daw itong kanyang mga kliyente. At lahat daw nitong 12 luxury cars na nasa papeles or nasa warrant ng Bureau of Customs ay dumaan daw sa tamang importation at nakapagbayad ng mga duties and taxes ng pamakalaan. Bagay na susuriin na ngayon ng Bureau of Customs sa abot daw ng 1 week yung pinaka pag-check, especially dun sa pinaka-certificate of payment at yung entry of port of entry nitong mga luxury cars kung magtutugma ba yung mga yan. So, ilan to sa mga inaabangan. Kung tinanong natin ang abogado kung pwede din ba silang ipakita yung 16 pa na mga luxury cars just to complete the 28 luxury cars na binabanggit ni Mrs. Discaya sa Senate hearing last Monday na meron sila, ang sabi ng kanyang abogado, ipapakita na doon nila yan kung sakali may search warrant din dahil ito daw ay pagmamayari nila privately. So, ang ilan pa sa mga binanggit dito ni Attorney Samaniego III talagang ayaw naman niya na madamay daw sana yung mga anak ng pamilya Discaya dito sa isyong ito. Nung tinanong natin tungkol naman dun sa pag-revoke ng pickup sa siyam na mga construction companies ng mag-asawang Discaya, wala pa rin siyang idea tungkol dito at para sa kanya, just to quote him, is mukhang nagkaroon ng problema sa due process dahil nga doon dito sila nasabihan regarding this one. Pero mukhang wala lang idea si attorney regarding dito sa pagre-revoke ng pickup sa lisensya ng siyam na construction companies na pagmamayari ng pamilya Discaya. Lord Denise. Okay. Mon, sorry. Meron kasing pinakitang listahan kanina. Kasama na ba dyan yung mga Rolls-Royce na apparently 42 million pesos ang presyo, the Mercedes Maybach na 22 million. Kung hindi nagkakamali ang ating computation, nasa 165 million pesos worth. So lahat yan ay nakuha na, tama ba? And what will happen to those cars that are identified right now? Yes, Denise, lahat ng mga pinapakita natin ngayon ng mga listahan ng mga luxury vehicles amounting to millions of pesos nasa garahe na ng St. Gerard Construction in Pasig. Ito ay kinordonan na, sinelyuhan na rin ng Bureau of Customs. Ibig sabihin, bawal na itong gamitin sa lansangan pansamantala habang bini-verify ng BOC yung mga papeles ng mga luxury cars na ito. Nung tinanong natin si Attorney Samaniego kung ano bang updates sa mga papeles, they are now complying according to him. Na surpresa lang daw sila kahapon kaya hindi nila maipakita kaagad yung mga papeles. Pero sinasabi nila, lahat daw ito nabayaran naman ng maayos. Mon, kanina rin yung kanilang abogado parang may sinasabi na parang
isa lang naman daw talaga ang kumpanya nila Sara Diskaya. Pero kahapon mismo, nung kine-question ni Senator Jinggoy Estrada, itong si Sara Diskaya, kung yung siyam na kumpanya nagbibiding ay kanila din daw, yes naman ang sagot ni Sara. Bakit hindi nagmamatch yung statement ng lawyer at saka ni Sara Diskaya? Yun nga, ang sinasabi din ng lawyer is ang mga companies na alam niya rin actually is yung tatlo lang naman, yung St. Gerard, St. Timothy at saka itong Alpha and Omega. So mukhang hindi lang privy si attorney sa mga ibang detalye na kinakaharap ng kanyang kliyente. Ang sinasabi kasi niya, marami daw silang mga lawyers. So itong kanya is regarding dito lang daw sa mga luxury cars sa pagharap nga sa media. Sa luxury cars lang siya abogado. Iba yun? Parang dun lang siya naka-assign, ganon. Parang ganon, Lord. Kumbaga may mga iba't iba doon na assignment. Parang may ibang kasama rin si Miss Diskaya nang humarap sa Senate. So may ibang mga naka-assign na lawyers sa mga iba't ibang mga issue. Kaya pag tinatanong namin siya on different topics or different issues, medyo he's very honest naman na wala siya idea. So kaya minsan naguguluhan din kami sa sagot na yun nga, bigla niya pinapasok yung walang due process pero kasi nga hindi niya alam talaga yung info. Ang dali naman ng trabaho niya. Doon lang sa mga kotse, sa abogado. May nagtanong ba sa kanya kung may hirit kasi si Mayor Vico Soto ng Pasig, gano'n, duda raw siya sa Senate testimonya o Senate testimony ng mga Diskaya at the mayor's urging government to act quickly before they get away. Pero itong abogado inassure naman na nasa Pilipinas pang mag-asawa. Pero bakit hindi raw humaharap? Nasaan daw ba sila ngayon? Ilang beses natin tinanong yan, Lord, kung nasan ba yung mag-asawa, pero ayaw sagutin ni attorney, pero nasa Pilipinas lang daw. At the same time, yun nga, humaharap naman daw ang kanyang mga kliyente, specifically si Mrs. Sara Diskaya, nung humarap sa Senate. Kahapon kasi sa Congress, hindi siya nakaharap dahil nagkaroon ng biglaan nga na paghahain ng search warrant sa kanilang tanggapan. No? So kaya hindi doon nakapunta si Sara Diskaya dito sa congressional hearing. So ang sinasabi, ayaw lang niya talagang banggitin yung specific location ng mag-asawa dahil nga daw grabe na yung natatanggap nilang bashing sa social media. Naapektuhan na raw talaga yung pamilya dahil nga sa kanilang pananahimik nung una. So ngayon they decided to assign a spokesperson for their family who happens to be this attorney Samaniego. May nagtanong, since sinabi ng abogado na sa issue lang siya ng mga sasakyan, may nagtanong din ba o baka nasagot na ng abogado, yung letter of authority na in-issue ng BIR sa kanila, yung letter of authority ay nagbibigay ng pahintulot na usisain yung kanilang mga tax records. Di ba? May nagtanong yes, ba doon? Yes, oo. Actually, Lord, siguro i-clarify ko na lang din. Yung sinasabi kasi niya kanina na parang abogado lang siya dito sa issue ng mga luxury cars. Kumbaga yung mga current daw na mga incidents lang yung kaya niyang i-handle. Yung mga specifics na patungkol sa Senate and congressional inquiries, yun na medyo iniiwasan lamang niya sagutin. Pero yan tungkol dyan sa BIR issues, may sagot din siya dyan. Kasi natanong din natin yung tungkol dyan sa planong pag-investigate din ng BIR sa kanilang mga taxes and duties. No, ang sinasabi ng abogado, meron daw silang tax clearance nitong January 2025, which means nung mga previous years or specifically last year, nakapagbayad sila ng mga taxes. Nagko-comply daw sila sa pagbabayad ng buwis. Nung tinanong din kung meron ba sila mga mayor's permit, meron din silang business at mayor's permit, no? This 2025, lahat daw, St. Timothy, St. Gerard, and even the Alpha and Omega construction firm. Mm-hmm. So kung makita yung payong Yung payong pa din. Ano pa kaya yung payong? Nasa Rolls Royce ba yun? Hindi ko inabot hindi na ako umabot sa part na yun eh. Pero dapat kaso hindi na pwedeng lapitan yung mga vehicles, Lord Naka-sealed na at saka naka-cordon na. Mm-hmm. So bawal na siyang lapitan at bawal na siyang buksan ng kahit sinong individual other than the BOC personnel. Kaya nga, bantay sarado din yung paligid ng St. Gerard Construction Office in Pasig. Nakabantay ang mga tauhan ng Bureau of Customs, Philippine Coast Guard, Philippine National Police,
para nga masiguro na walang masyadong makakalapit at makakalabas dito sa mga sasakyan na kanilang hinold. Mon, may tanong ko lang din, kasi parang nabanggit din na initially sabi 40 cars, naging 28, tapos the most recent one, according to again, Senator Jinggoy Estrada, nasa 80 daw yung sasakyan, but some are under, nakaregister siya under the company's name. Yan ba? Meron din ba mga considered luxury cars under the different companies, at yan ba isisilipin din? Thanks for asking that, Denise. No, kanina natanong din natin yan kay Attorney Samaniego na ano katotohanan doon sa 80 na mga vehicles na pagmamay-ari ng mag-asawa Diskaya at saka ng kumpanya na kanilang pinamamahalaan. Ang sinasabi niya, natanong daw niya yung Curly Diskaya patungkol dito, at maaari raw na yung ibang mga sasakyan na naibenta na nila noon, maaaring hindi pa natatransfer daw yung pinakapangalan. Kaya technically, nasa kanila pa rin naka-name itong mga vehicles ito. Kaya maaari daw na yung mga binibilang na nasa 80 na vehicles, counted pa yung mga naibenta na nila before. So, nung tinanong natin how many, yung mga nabenta na nila, around 15 yung binanggit ni Attorney Samaniego. Nung tinanong natin kung most of them are luxury vehicles, medyo parang gano'n na. Some are Montero, some are Fortuner. So, hindi pa mga sports car, pero mga mamahaling yung mga sasakyan. Alright. May narinig ako ng may busina. Parang busina yan ng mamahaling sasakyan. Anyway, maraming salamat sa iyo, ang ating News 5 correspondent. Thank you for your time, Mr. Mon Gualvez.